Magandang umaga po. Naperwisyo ang mga pasahero ng MRT kanina matapos silang pababain sa North Avenue Station sa Quezon City. Punong-puno na raw kasi ang istasyon. Kahapon lamang, bagsak ang nakuhang grado ng MRT sa commuters report na isinumite sa Senado. Sa assessment survey din ng MTR Hong Kong, sinabing malala na ang kondisyon ng MRT. May news to go si Micaela Papa. Mika. Yes, Kara at Howie, isang araw nga pagkatapos ipresenta ang MRT Hong Kong report sa Senado kung saan lumabas na poor and unacceptable na ang pasilidad ng MRT3. Naku, uminit na naman ang ulo ng mga pasahero ng kaninang umaga ay pababain muli yung mga pasahero na nakaakyat na sa istasyon. Ngayon, wala pa tayong opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng MRT pero ayon sa mga gwardiya na ating nakausap kanina, sinabi nilang hindi naman daw nagkaroon ng problema sa tren. Sa halip, napuno lang daw yung platform sa itaas kung kaya naman napilitan na lang silang pababain muli yung mga tao for their own safety. At nung aming tanungin kung bakit hindi na lang hinarang dito mismo sa baba yung mga tao bago pa sila nakaakyat, sinabi nilang napakahirap talagang pigilan yung mga tao sa pag-akyat dahil kapag nakita nga lumuluwag na nga yung pila, nagsisimula ng magsitakbuhan yung mga tao pataas. Ngayon, dun sa hearing ng Senate Subcommittee on Public Services kahapon, iginiit ng MRT Corporation o MRTC, ito yung pribadong kumpanya na nagpapatakbo ng MRT3, na itong mga mahahabang pila at mayat-mayang pagkasira ng tren ay dahil sa mga desisyon na ginawa ng DOTC sa huling 2 taon, kung kailan mas nagmando na ang ahensya pati sa mga maintenance contractor at sa takdang bilis ng mga tren. Pero giit pa rin ni DOTC USEC Jose Perpetuo Lotilla, ang lawak ng problema ng MRT ay mas malamang nabuo sa 12 taon na hawak ng Sumitomo Company ang maintenance ng MRT sa ilalim ng pamamalakad ng MRTC. Kung kaya naman si Senator Grace po kahapon nakita nyo ay parang ina na pinagbabati ang dalawang kapatid na mag-aaway at sinabing ang dapat magkaayos ang dalawang panig para sa ikabubuti ng mga pasahero at plansyahin na kung tuluyan nga bang ibebenta sa pamahalaan ng MRT sa pamamagitan ng equity value buyout na kasalukuyang inaayawan pa rin ng MRTC. So kung ating titingnan itong pila ngayon dito sa North Avenue Station, ako napakahaba pa rin ang pila. At tulad nga ng nabanggit mo kanina, Kara, nagkaroon ng separate na commuters report ang Senado. Ibig sabihin, tinanong nila yung mga mismong pasahero, pina-assess nila sa kanila kung bagsak ba o pasado itong MRT3. 4 na istasyon yung bumagsak sa pagsusulit, kumbaga na iyon. Ayun ang GMA Kamuning Station, Cubao Station, Shaw Boulevard at Taft Avenue. Kung tutuusin, itong North Avenue Station ay pasado dito sa commuters report, pero ayon nga dun sa ilang indicators, may mga bagsak na aspects pa rin itong North Avenue Station. Halimbawa, yung elevator at escalator ay hindi na gumagana. So kahit na masabi nating fair pa rin o nagpo-function pa rin itong istasyon na ito, sinabi nga kahapon ni Senator Grace po, hindi pa rin to acceptable para sa ating mga pasahero. Kara, Howie? Okay, Mika. Pakipaliwanag lang sa amin, ano yung peculiar na nangyari ngayong araw kung bakit pinababa yung mga pasahero? Sadya bang sobrang dami ng mga pasahero ngayon compared to the other days o nagkaroon ng problema doon sa yung kumbaga pag-organize ng mga nagme-maintain ng pila dyan sa MRT? Kaya yung dami nga ng tao tulad ng nasabi mo, every day we see it here dito sa MRT, lalo na dito sa MRT North Avenue Station na unang, kumbaga, isa sa mga pinakadulong stop nito nga MRT. Ang sinabi nga ng mga guard kanina, nahirapan talaga sila sa pag-control ng mga tao. Siguro na rin dahil nga may holiday rush, napaka-traffic dito sa EDSA, mas maraming tao yung sumasakay ngayon sa MRT at nakikita natin na medyo may desperation minsan sa pag-akyat dito sa estasyon. Minsan kahit hinaharang na nung guard yung mga tao, medyo nakakatulak sila paakyat at nagtatakbuhan nga paakyat dito sa stairs papunta doon sa mismong estasyon, which is very dangerous dahil nakita natin hindi nagpo-function yung elevator. So kasama rin nilang umaakyat yung mga senior citizens. So kung magka-problema dito, nagkakaroon ng takbuhan, baka magka-stampede, ako hindi na natin masisiguro yung kaligtasan ng mga pasahero dyan, Kara. Yeah. Mika, nabanggit mo na may assessment yung MTR Hong Kong. Yun ang train system sa Hong Kong, no? Yung train management system sa Hong Kong. Sinabi nga nila na doon sa report nila na malala na ang kondisyon ng ating MRT or I guess English, ang sinabi nila sa ulat ay nasa poor condition na. So, may implications ba yan sa safety? May sinabi ba sila doon sa report na yun tungkol sa safety standards?
Yes, Howie, ang sinabi nga ng MTR Hong Kong, posibleng maulit yung pagkadiskaril ng tren na ating nakita noong August sa may Taft Avenue Station. At yan ay dahil maraming bahagi na nung release ay nagpapakita ng rolling contact fatigue. So, ang sinasabi kasi ng DOTC, pag may nakikita silang pagkasira dun sa release, agad nilang inaayos, parang part by part. Pero nagsabi nga nung MTR Hong Kong, yung halos yung buong kahabaan ng release, may nakita silang rolling contact fatigue. So parang may potensyal na magkaroon ng mas marami pang sira in the future at posible nga magkaroon tayo ng derailment ulit tulad nung nakita natin noong August. So ang recommendation talaga nila ay kailangan na talagang i-rehabilitate at i-overhaul itong line, Howie. At itong assessment ng MTR Hong Kong, nangyari ito after nitong pagdiskaril noong Agosto. Yes, tama yan, Howie, after. At sabi dun sa MTR Hong Kong report, medyo nalimitihan yung kanilang pagsusuri dahil nga may mga ilang limitations daw galing sa DOTC. Sabi ng MTR Hong Kong, kulang daw yung information na ibinigay ng DOTC. Nagsabi daw ang DOTC na wag i-include ang spare parts, kumbaga yung parang supply ng spare parts, wag daw yun i-include sa scope of the assessment survey at wag din daw i-include ang maintenance review dun sa survey. So yun nga ang isang point kung saan nagkakaturuan kahapon yung MRTC at yung DOTC na parang nagsisisihan sila kung sino bang may kasalanan dito, Howie. Okay, Mika, kanina pinapakita mo sa amin yung live na kuha mula dyan sa kinatatayuan mo sa North Avenue Station. It's already past 9 in the morning. Alam naman natin, ang rush hour, dapat kanina pang umaga yan. Pero sa live na kuha mo kanina, nakikita namin, mahaba pa rin ang pila. Pakilarawan nga sa amin, gaano pa kahaba ang pila, at least dyan sa North Avenue Station, from what point to what point? Yes, Cara, I'm very surprised kasi nga tulad ng nasabi mo, rush up, dapat pag 9 o'clock kasi nagsisimula na yung pasok sa mga opisina, dapat tapos na itong mahabang pila na nakikita natin sa MRT. Pero sa ngayon, kabilaan pa rin on either side of the entrance dito sa North Avenue Station yung pila. Yung isang pila mula dito sa North Avenue Station hanggang halos dun sa kanto nitong EDSA at West Avenue. Ito namang kabilang side, nagsistretch din na halos papunta dun sa overpass patungo ng Quezon Avenue Station. At meron ding isa pang pila crossing over from the northbound side. So makita natin mahabang pila from all three sides, not the normal lines that you would see. Kahit nga tapos na yung rush hour dito sa MRT. Tapos ang napapansin ko pa ni Mika, hindi lang isa yung pila, parang yung bawat isang side merong 3 or 4 na hanay ng mga pasahero. So may estimate ba kung gaano kahaba yung waiting time ng isang pasahero para lang makasakay doon sa tren? Sa ngayon wala pa tayong updated na waiting time. Although sa mga pagsusuri na ginawa nga ng Office ni Senator Grace po kasama dun sa commuter report na kanilang binanggit kahapon, inaabot daw ng hanggang 1 hour to 1 hour 12 minutes ang paghintay dito sa North Avenue Station. Although napansin natin may increased efforts ang mga guards dito na ayusin yung pila. So kasi dati constantly makikita mo may pila going up the station, pero ngayon pinipigilan sila dito sa baba ng station para nga hindi magkaroon ng congestion dun sa itaas. So I don't know if this is adding to the waiting time na nakikita ng mga tao dito sa North Avenue Station, Cara. So kung maghihintay sila ng 1 oras para lang makasakay ng tren, ang haba ng kanilang travel time papunta doon sa kanilang destinasyon. Ano ang sabi ng mga tao? Bakit daw MRT pa rin ang sasakyan nila kahit na maghihintay ka ng 1 oras para lang makasakay sa tren? Ayun nga, Karen, pag-iisipin mo, parang quits din siya, kasi napakahaba nung hintay mo sa pila. Pero sabi ng mga tao, they still prefer na sumakay ng MRT dahil sa simula lang kumbaga yung paghihintay. After this 1 hour na naghihintay sila, albeit nakatayo, naka-expose dito sa araw, na walang tent minsan, pagkatapos pag nakasakay na sila sa tren, napakabilis naman daw na ng biyahe. Inaabot ng mga 15 to 20 minutes, halimbawa papunta sa Ayala. Yun ay kung hindi masisira ang tren. And that's a risk that they're willing to take. Kaysa naman daw maghintay sila ng mga mahigit 2 hours dito sa traffic sa EDSA, Cara. Alright, maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.